So, nandito tayo ngayon sa Dubai and summer pa din. Wala pa rin tayong trabaho. So, maybe 2 more weeks pa before the school begins. So, I decided to take you today with me on my favorite hangout place pag nabobore ako dito sa UAE. So, I decided to stay with my sister kasi meron siyang room dito sa Dubai and boring nga sa Abu Dhabi, wala naman masyadong ganap. So dito tayo ngayon sa Dubai. So, oops, cut. Hello B friends, another day, another story, another adventure. Tara, let's go. As you can see, summer, ito ang kalaban ng mga OFW dito sa sa Dubai. Kaya kailangan meron tayong payong. So today, like what I said earlier, try ko kayong dalhin sa aking favorite spot. Pag nabobore o nalulungkot or walang ganap sa Dubai Mall. So ang agenda is just to go around, maybe show you my favorite spots, and then maybe some of the free places na pwede mong puntahan pag nasa Dubai Mall ka. Also, I want to show you the process pag magko-commute ka papuntang Dubai Mall. Although pwede din naman kasing mag-taxi, but then again, dahil nga wala naman tayong sasakyan, I opted to go on a public transport na lang para makita nyo yung actual journey from the house to the bus station to the metro station and then to Dubai Mall. So today is Monday. We are walking towards the bus station. So my starting point is International City. Doon yung house ng aking kapatid. Okay, see you in a bit. So ayan guys, as you can see, walking pa rin tayo towards the bus station. We have 4 minutes before we catch our bus. Ayan. Akala ko dala ko yung bimpo. Hindi ko palang dala. Good thing dala ko yung aking ano ba yun? Jisoo fan. So at least medyo mababawasan ang init. Ayan guys, ganito kainit sa UAE o sa Dubai pag summer. We'll wait for our bus, we will board, and then I'll keep you updated. Medyo mahaba-habang lakaran, pero ang maganda, naka-aircon naman. So, yan siya. Ito yung isa sa pinakagusto ko dito sa Dubai. Talagang makikita mo kung saan napupunta yung mga buwis ng mga tao. Actually, tax-free pa nga eh. Noon, 2007 tax-free pa sa Dubai. Ngayon, meron na kaming binabayarang konting mga VAT. Pakita ko lang sa inyo kung paano yung ticketing machine. Ayan siya. Diyan ka magre-recharge. And then, dito yung itsura ng Noll card. So, lahat dito sa Dubai ay tap-tap na lang guys. So, pasok na tayo. Ayan siya guys. Diba? So, pasok na tayo. Tap mo lang yan siya. Diba? Sana all. Sana ganito rin sa Pilipinas, no? Na lahat ay interconnected na.
Pwede rin tayong sumakay sa lift. Ayan. Lift yan. Pero off na lang natin sumakay sa elevator. Escalator, sorry. Ayan, akyat tayo. Guys, ang train. So, doon tayo sa spot natin. Hindi tayo pwede dito. Pasok na tayo. Ayan. Closing. We're here now in Dubai Mall. Lakad-lakad lang tayo. Tignan niyo kung gaano kahaba yung lalakad ng mga bumibisita ng Dubai Mall. Although pwede ka namang mag-bus. Pero okay na rin yung lakarin. So ito siya. So itong walkway na ito guys ay connecting sa Dubai Mall. So right after bumaba ka ng train, pagkatap mo lang ng card mo, diretso na to sa Dubai Mall. Just follow the people and you will not get lost. So before this was built, bus papuntang Dubai Mall. But they made it even accessible kasi yan nga, walk ka na lang, diba? Siguro roughly 10 to 15 minute walk dito sa walkway papunta sa Dubai Mall. Ito pa rin ako naglalakad papunta sa opening ng Dubai Mall. It's been around more than 5 minutes. So roughly 5 to 10 minutes siguro tong walk towards the Dubai Mall entrance. Depende na rin kung mabilis kang maglakad. So today, join me as I explore my favorite mall here in Dubai, which is Dubai Mall. As you all know, this next year will be my 20th year as an OFW teacher in Dubai, and it is not my first time here in Dubai Mall. But I wanted to do this vlog so that I can take you with me as I share with you my favorite spots and some free things to do in the Dubai Mall. Okay, so yun talaga yung pinaka-agenda ng vlog na ito. Hindi ka naman mahihirapang maglakad dahil all the way through meron mga walkalator. So depende na sa'yo yan kung gusto mong gamitin or you want to just go on the normal pathway. Pero ayan na nga, you have an option. Meron kang escalator and it is air conditioned. So hindi ka na maiinitan, although mapapagod ka pa din.
We're already inside Dubai Mall. So, kanina nagpunta ako sa Kinokuniya. That is one of my favorite places sa Dubai Mall dahil sa kanilang mga extensive collection of mangas and comic books. So, we're walking towards one of my favorite spots din dahil ito ay libre. So, punta tayo sa may Dubai Aquarium. So, if you want to go inside, the last time I checked, 50 dirhams yun eh. Ewan ko lang today. Okay? So, we'll see the Dubai Aquarium. Ayan, malapit na. This is another spot where you can just hang out and chill. Nga lang at nakatayo ka. So, bababa tayo. Check natin siya from the first floor. An escalator. But before we do that, pakita ko muna sa inyo isang spot kung saan nyo pa siya pwedeng makita. Sa backside naman siya. Okay? So, pasok ka lang dito sa may side na malapit sa H&M. And then you'll have the aquarium all to yourself. Yun nga lang, backside lang siya. Later we'll go down para makita nyo yung front side. You can also see the fish from here. So, show lang natin yung ticketing station. Ayan ang ticketing station if you want to go inside. And then they have a tunnel. Pero kung nagtitipid ka, okay na to. Funny story, I've never went inside the tunnel. Dito lang ako sa labas. Kasi okay na rin naman, di ba? Mahaba siya hanggang doon. This is free. So one of the free things you can do here in Dubai Mall is to just take a look at the fish in the aquarium. But if you want to go closer, ayun, pwede ka magbayad. You can go inside. So those are just the first two free things that we can do in Dubai Mall. But hindi pa ako nananghalian, so I would like to eat first and then we'll continue our tour here sa Dubai Mall. The agenda is to show you some free things around here in Dubai Mall. Ating unang gastos, 40 dirhams sa Jollibee. So, medyo mainit-init pa. Kaya dito muna tayo sa loob ng mall, magba-vlog. So, dadalhin ko kayo doon sa fountain. Libre din yun. Isa rin siyang spot dito sa Dubai Mall kung saan pwede kayong magpa-picture. Dito sa Dubai Mall, mahal naman talaga lahat. Pero may mga places naman na pwede kang puntahan kung saan walang bayad, libre, at may enjoy mo pa rin yung ambience sa loob ng Dubai Mall.
Sana na-enjoy nyo itong vlog na ito at kung meron kayong mga request sa akin ng mga gusto nyong makita o mapuntahan sa Dubai or Abu Dhabi because you are expecting to go, so comment nyo yan dyan sa ibaba at pag may chance tayo, gagawa tayo ng vlog about that place. So another free spot here in Dubai Mall wherein you can just take a picture and then relax. So meron siya mga libreng upuan. Ayun, if you can see, libre yan. Kung walang nakaupo, pwede kang umupo dyan. So, this is the fountain sa Dubai Mall. Actually, ang dagsa ng tao sa Dubai Mall is Friday, Saturday, and Sunday because these are the official weekends na. So after nyo magpa-picture sa the fountain, dalhin ko kayo sa China place. So yung China Court is malapit na lang mula doon sa fountain. Pero before you go into the China Court, pakita ko muna sa inyo yung ice rink. So libre yung tumambay sa labas kung gusto nyo lang namang tumingin. So we are entering China Court. So yan, wala pa masyadong tao dyan. Kaya ganda nyo pang makikita. So this spot is designed to be like China. Hindi ko alam bakit China. Siguro dahil maraming Chinese investors o maraming Chinese dito sa Dubai ngayon. Kaya ayan. So, pagpasok dito, mga shops naman yan. Lakad ko kayo. Ba para ka nasa Hong Kong? Ikot lang tayo. Diba? Tara, pasok tayo sa loob. So dito sa loob, Chinese theme siya. And you will see Momoso, Starbucks, and then there's a food court na maraming Chinese inspired food. Okay, so pasimple lang tayo nagbablog kasi ayoko din namang maka-distract sa mga bumibisita sa Dubai Mall at this time. Although mas kaunti pa nga ang tao ngayon. So, yan. This is Starbucks. If you can see it. And then, ikot ko kayo sa food court dito sa China Mall. So, yung aesthetic niya is Chinese. So, yan. Daan lang tayo. Lakad lang tayo. So, ikot ko lang kayo. So, you can see what the place looks like. Ayan, another free spot dito sa Dubai Mall is the dinosaur skeleton. Di ba lang ng dinosaur yan? Ikot na lang tayo. Diba? Ganyan siya kalaki. From head to foot to tail. Ang tagal ko na dito sa Dubai, guys. Pero hindi ko pa din talaga fully alam kung anong story behind this dinosaur. Tignan natin. Long neck enabled dinosaur to reach its 3 tops to feed
and to swing from side to side. Long neck dinosaur. The whip like tail lashed out with tremendous speed and force. Ah, okay. So maganda din guys yung summer break ngayon sa Dubai, sa UAE in general, na explore natin yung mga bagay na we take for granted pagka araw ng trabaho, di ba? Kasi pagka may trabaho naman, hindi ka naman talaga lagi nakakapunta sa mga malls, or kung meron man, for sure, pabilisan lang. So here now we go to the next part, which is called the district. So ito medyo feeling ko mga class ang mga tinitinda dito. So lakad lang tayo and we'll just see. Show ko lang sa inyo ng lugar. Nagbago na to actually. 2007 nung una kong punta dito, hindi ganito ang itsura nito. So it had greatly changed na din and evolved. So ngayon papunta tayo sa Apple Store and then dun sa medyo high class na extension ng Dubai Mall. Dun ang mga luxury brands. Sana na-enjoy nyo na itong point of view. So ayan na, papunta tayo sa Apple Store. Although hindi naman tayo big Apple user. Ayan ang Apple Store. And then dito naman yung mga high-end items, luxury brand items dito sa Dubai Mall. So dito dumadaan lang tayo. Dito sa loob ng 20 years na pagtatrabaho sa Dubai, hindi siguro ako makakabili ng mga luxury items na ito. At ayoko din naman dahil iba ang iba ang priority natin. Our priority is to travel. Yan. Hanggat malakas at hanggat may chance na bigyan ng Dubai ng trabaho, yan ang natin, agenda is to really travel some more. So dito niyo makita yung mga luxury brands like Louis Vuitton, Chanel, and Fendi. Yan, dito yan sila. Yan, ikot ko lang kayo guys. So dito na yung mga brands tulad ng Armani. Nakita niyo naman. Doon pag lumabas-labas ka pa, lumapit-lapit ka pa doon, Louis Vuitton. Yan lang. Gusto ko lang makita ninyo. And we are out. So, naghintay lang ako ng mga 2 hours kasi medyo mainit pa. Although mainit pa rin ngayon. So ayan, this is still a part of Dubai Mall. So ayan na siya guys. Diba? Burj Khalifa.
So around 6 yata ang start ng fountain. So 5:50 na. We'll check. And again, this is another free part of the Dubai Mall. So nasa labas na tayo katatapos na natin magkape, magkonting update sa Facebook. So yan, dito maraming tao. So we'll be back there. Ikot ko muna kayo doon sa mga iba pang photo spot. So pag medyo lumayo-layo tayo sa Burj Khalifa, yan ang makikita ninyo. Again guys, this is not my first time sa Dubai Mall. So I've been living here as an OFW teacher for 20 years na. Next year will be my 20th year. So 18 years sa Dubai, mag 2 years sa Abu Dhabi. Yan. So dinadala ko lang kayo dito just for you to see if you are an aspiring Filipino teacher na gusto mag-work dito. Pag nanood ka ng vlog ko, makikita mo yung mga pwede mong makita. And then also memories ko na rin kasi 20 years na tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo i-bless ng Dubai with work. So I wanna vlog din para pagka hindi na ako teacher sa UAE, meron tayong babalikan na mga memories. Those are the reasons why nagba-vlog-vlog na rin ako. Also, syempre, para, di ba, documentation na rin yan. So, dito, as you can see, may mga spots na pwede kang puntahan and may document mo yung mga pag alis-alis mo dito sa Dubai. So we have here a heart. Yan. So may mga pictures na rin ako dito sa Dubai. Ayan, ang taas talaga ng Burj Khalifa. Yan. So mamaya we'll see if we can actually vlog the fountain. So iniikot po kayo guys sa mga free places na pwede niyong puntahan dito sa Dubai Mall. So ayun, adjacent, that is the Souk Al Bahar. Pwede mo rin niyang puntahan. So nagpatigil lang ako ng init, nagpatila lang ako ng init kasi alam niyo naman summer dito sa Dubai at super init pagka mga alas 3 tayo naglalakad. So ngayon ay mga mag-alas 6 na. Kaya medyo tolerable na yung init. Dadaan tayo doon, ilalakad ko kayo sa may Souk Al Bahar Bridge para makita ninyo kung anong meron. Diba? Another reason kung bakit siguro hindi rin ako nag-vlog before is ang laki nga ng camera. So ngayon, it's not too visible pagka nagba-vlog ka, hindi nila halata. Para ka lang may kausap sa sa sarili mo. So I like this setup much better. So siguro mas magkakaroon pa tayo ng mga iba-ibang vlogs pa in the future. Tara, samahan niyo ako. Sana i-enjoy nyo ganitong format ng vlogs, guys. Yakit po kayo doon. Yan na, medyo marami ng tao. I hope you can see how high that tower is. So, nag-aano na sila guys, nakapila na sila. Kasi, alas 6 mag-start na yung fountain show. Or once it gets dark, baka mga 7. The last time I was here, mga 7 siya nag-start. Mas maganda pa yun mamaya kasi may mga lights ka pang makikita.
So, stay lang muna tayo dito. And mag-video-video. Hindi naman ganun kaalinsangan today. Medyo tolerable. So, good thing na nagpunta tayo dito ngayon. Wala masyadong tao. Kasi nga Monday. Ayan siya, guys. Isa sa pinakakilalang infrastructure dito sa Dubai. Try natin yung fountain maya-maya, or meron din dong isa pang lugar na alam ako sa bandang likuran. Lalakarin lang natin. Sana hindi tayo pagpawisan para makita niyo isa pang free space dito malapit lang sa Dubai Mall. So ayan mga ka-B-friends, yan ang Burj Khalifa sa likod natin. So ayan, mukhang magsisimula na yung fountain. Right on time, 6 o'clock. Pag mas madilim pa, yan, may pailaw pa yan. So, yaan nyo na silang manood. Huwag na tayo makihalo. Lagi naman nating napapanood yan. Hindi naman tayo tourist dito sa Dubai. So, lakad na lang tayo. Document na lang natin yung nangyayari. Dahil sila nanonood, tayo naglalakad papunta dun sa isa pang free spots sa Dubai Mall. Ito yung mga bagay na mamimiss at namimiss ko kasi nga nasa Abu Dhabi na ako. So, talagang kailangan mong sadyain na ngayon ang Dubai Mall na dati madaling mapuntahan. Metro lang. Ngayon, kailangan mo pang mag-travel from Abu Dhabi to Dubai and then sadyain ang Dubai Fountain. So right now guys, I'm walking towards doon sa Dubai Opera kasi that's also another free spot. That's like a park na pwedeng mong puntahan here in the vicinity of the Dubai Mall. Ayan, libre rin dito, magpapapicture-picture ka dyan, makita mo ang Burj Khalifa. But then if you wanna go, parang usually mga nasa 110 dirhams ang entrance fee. Hindi kayo magutom dito dahil marami namang mga what do you call this? Mga food carts. Kung gusto mong sumakay dun sa mga abra, you need to pay. Hindi ko lang alam kung magkano. Yan sila.
You can even pay to walk. Ayan, pwede mo siyang magbayad din. Maglakad-lakad ka dyan. Actually, this was closed for a few months eh. Nag-open lang siya nitong nakaraang taon. Ni-renovate siya. So, doon tayo sa kabilang side for another free spot here in the Dubai Mall vicinity. Obviously, mahal sa Dubai. Pero, may mga lugar naman na mapupuntahan sa Dubai kung saan wala namang kailangang gastusin. So katulad dito sa Dubai Mall, umikot tayo, maraming mga art installations, maraming mga free spaces kung saan pwede ka namang umupo at magpahinga. Hahanapin mo lang talaga yung mga tamang lugar or places kung saan pwedeng magpahinga. Kasi, of course, yung iba may bayad. So, ito naman ay ang Dubai Opera House. So, dito yung mga musical plays or mga theater plays, dito yan hino-hold pagka sa Dubai ginanap. So, fun story, nakapasok na ako dyan twice. Yung una, nanood ako ng play entitled Othello. And yung ikalawa naman, nanood ako ng The Phantom of the Opera. So, ito yung sinasabi ko sa inyong free spot. Dito, you can see, medyo green siya at pwede kang umupo doon. So, once again guys, this is outside na ng Dubai Mall. So, this is in the vicinity na of the Dubai Mall. Pwede ka lang umupo dyan. Diba, ang kanchicheria. Yan. Sana nag-i-enjoy kayo sa pag-tour kasama ko dito sa Dubai Mall. It doesn't need to be expensive. So far, nasa 70 dirhams yung nagagastos ko. 40 sa pagkain, 30 sa kape. But then you can still make it lower pa kung hindi kayo kakain. Diba? But then, pag ang OFW naman, free time niya, wala namang ibang alam gawin niya kundi kumain, gumala, 'di ba? Yan. So, there's also, I hope you can see it. There's also a big flag. Yeah, of the United Arab Emirates. Dito guys, they're very patriotic when it comes to their flag. Kahit saan makakita ka ng UAE flag. So ayan, nasa bandang likuran na tayo. Pwede ka rin yatang, pwede ka umakyat dito. At para magkaroon kayo ng idea kung ano ang itsura dito sa may bandang Dubai Mall downtown. So ayan siya. Mamayang gabi mas may ilaw yan. So there you have it guys. It's around 8 o'clock na yata. Katatapos ko lang kumain. Nag-Chinese food ako. So hindi ko na siya binlog. So i-breakdown natin kung magkano yung nagastos natin. Mostly pagkain lang naman siya and pamasahe. But all the attractions na pinuntahan ko and pinakita ko sa inyo, those are all free entrance. Wala naman siyang dapat bayaran. Pero pag gusto mo pumasok pa talaga, may mga lugar din doon na kailangan mo siyang bayaran. So, yun, basta pinakita ko sa inyo ay yung mga places na gusto ko, nagpapahappy sa akin dito sa Dubai Mall. And I hope na na-enjoy nyo ang pagsama sa akin
today dito sa Dubai Mall. I hope you like and subscribe and follow me on Mr. Brian's Vlogs para sa mga realistic na kaganapan ng buhay ng guro dito sa UAE. Share mo na rin itong aking video para naman dumami-dami ang ating subscribers. It will really mean a lot, guys. Malapit na ang pasukan, so you will be getting a lot more of teacher content coming from me. Ngayon lang medyo wala pa talagang pasok, kaya ang mga content ko ay mostly traveling and then a day in the life. Okay, so I hope you like this content and continue to support me and follow me on my next vlogs. Salamat!